Ito daw ang kumakalat na bali-balita mga kapatid. To napakatagal na ito mga kapatid. Mga 1990s pa ito. Pero na ano nila ito, na balitaan nila ito sa mga totoong astronaut, sa mga yung mga NASA na nag-explore sa kalawakan, na meron daw silang na discovery o nakita sa kanilang Hubble telescope na isang korteng palasyo. So napakalayo nito yung mga kapatid, para do itong na palasyo na kumikinang-kilang. So sinabi na, at meron pa silang na-discover ang mga NASA na hindi pa nila isinisiwalat o tinatago lang nila ito sa mga tao para hindi malaman ng mga tao, para hindi pero alam ko mga kapatid na itong bibigyan natin ng reaction ngayon ay alam kong marami nito ang hindi maniniwala mga kapatid, kasi alam niyo sa kalawakan yung ibang tao yung hindi naniniwala dahil sa kalawakan, kasi pag sinabing kalawakan, ganyan mga ano ba yung mga kwento niyan, mga kalawakan, napakatayog mo naman mag-isip na ganyan naman. Pati kalawakan na nalaman mo na kung anong nasa kalawakan. Pero ito na research ko lang to mula kay Hiwaga, na nakita may na-discover ang mga NASA o astronaut na explore sa kalawakan, na meron din silang natuklasan talaga sa ilakanan na nakita sa kanilang na Hubble telescope, yung Hubble telescope na kayang makita ang kahit napakalayo sa ng million years sa kalawakan. Okay, so napaka-interesting topic nito mga kapatid, no? Mula kay Hiwaga mga kapatid. Kung bago ka pa lang sa channel niya at trip mo ang ganitong klaseng mga video niya, ay mag-subscribe ka na, at wag mo na rin kalimutan i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga video na i-upload niya. So hinihikayat kita mga kapatid na mag-subscribe kay Hiwaga. So napakaganda ng mga content niya mga kapatid. So magugulo talaga yung isipan at may mga misteryo na hindi pa na nalalaman natin. At wag mo na rin kalimutan mag-subscribe sa channel ko at i-click mo na rin ang notification bell whenever na meron tayong bagong reaction video na i-upload sa ating YouTube channel. Okay, wag na natin to patagalin to mga kapatid. Wala na rin naman tayong hinihintay. Simulan na natin. Alam kong marami na sa inyo rito ang nangarap na maging astronaut balang araw, at ang ilan sa mga dahilan natin noon ay para masilayan natin ang ganda ng kalawakan sa malapitan. Kaya naman sigurado ako na narinig nyo na rin ang tinatawag nating NASA o National Aeronautics and Space Administration, na minsan sa ating buhay ay pinangarap nating makabilang sa hanay nila. Ngayon kaibigan, paano kung sabihin ko sa inyo na natupad na ng NASA ang isa sa mga pangarap nating magawa noong tayo ay mga bata pa lamang, hanggang ngayon na mas malikot na ang ating kaisipan? Halina't sama-sama nating alamin kung totoo kayang natagpuan na ng NASA ang tunay na lokasyon ng langit, o isa lamang itong hiwaga. Minsan ba ay pumasok na sa isip nyo ang katanungan na kung totoo ang langit ay saan natin ito matatagpuan? Noong May 18, 2021 ay pinablish ng American Satirical Publication ang isang top secret article na nagsasabing natagpuan na ng NASA ang tunay na lokasyon ng langit. Ayon sa article, ay noong February 8, 1994, may isang Hubble telescope ang nakadiskubre ng hindi maipaliwanag na bagay sa kalawakan. Ayon sa mga eksperto ay maaari na ito raw ang tinatawag na
Silver City o ang Kalangitan na located di umano sa pinakasentro ng kalawakan. Ayon sa reports, ay nakunan ang litrato noong December 26, 1993 kung saan kakatapos lang ayusin ng mga astronaut ng NASA yung Hubble Space Telescope na may kakayahang makita pati ang pinakadulo ng kalawakan. Ang nakakapagtaka dito ay nag-iisa lang ito sa napakaraming litratong nakunan yung telescope na ligtas na nakabalik sa command center ng NASA. Ayon sa isang researcher na si Dr. Mason at ilan pang mga analyst, ay hindi raw edited yung imahe kaya lang napaka-imposible ring tao ang nakatira dito dahil hindi kayang mabuhay ng isang organismo sa isang lugar na napakalamig. Walang hangin, walang araw at walang buwan kaya naman sinasabi nila na maaaring dito raw nakatira o namamalagi ang Diyos. Isa sa mga naging interesado dito ay sina former US President Bill Clinton at ang Vice President nito si Al Gore. Inatasan nila ang NASA na mag-report sa kanila araw-araw tungkol sa kung ano pa ang makikita o madidiscover nila na konektado dun sa issue. Ayon pa sa ilang source, ay sinubukan rin daw tignan ni Pope John Paul II ang nasabing imahe at nagsagawa ng secret meeting kasama nila President Clinton at Vice President Al Gore. Pagkatapos noon ay Si Pope John Paul II, mga kapatid, to sabi-sabi nila na meron daw yung sabi-sabi na sinungaling daw ito si Pope John Paul II. So yun ang balita nila sa ibang lugar. Kaya nga yung babae daw na nakarating sa sa impyerno ay hindi daw siya makapaniwala na nakita niya doon si Pope John Paul II. So meron pa tong meron tong sa mga Santo Papa meron to silang tinatago mga sikreto Kaya sa susunod nating reaction video mga kapatid, alamin natin kung ano ang natatago sa kanilang loob ng Vatican, mga sikreto. Bigyan natin yan ng reaction video. So hindi naman natin sinisiraan itong Katoliko, pero wala tayong intensyon na siraan tong Katoliko. So ang gusto lang natin malaman kung ano ang katotohanan mga kapatid. Takatakang naging tahimik ang Vatican at NASA tungkol sa issue at hindi na nila pinag-usapan pa ang mga bagay na ito. Nakasaad din sa article na sinubukan raw itago ng US government ang impormasyon na to at hindi pinayagan ang mga scientist sa NASA na pag-aralan pa yung nakuhang imahe. Dahil dito ay napag-isip-isip ng mga tao na maaaring meron silang kakaibang nadiskubre na hindi na nila pinakita pa sa publiko. Kung titignang maigi mga kaibigan ay para itong isang malaking syudad na kumikinang. Kung babase naman tayo sa description ng Biblia tungkol sa kalangitan ay makikita natin na sa Revelation chapter 21 verse 21 to 25 nakasaad na ang langit ay kumikinang na parang kristal, gawa sa ginto. Hindi dumidilim at hindi nila kailangan ng araw at buwan dahil ang Diyos mismo ang magsisilbi nilang liwanag. Kung napansin niyo mga kaibigan, ang bersong ito ay parang paglalarawan din dun sa imahe dahil nagtutugma ang bawat salita dun sa picture. Dahil sa napakarami at hindi matigil na mga conspiracy tungkol dito, ay naglabas uli ng statement ang NASA noong March ng 2002 na nagsasabing yung nakunan daw ng Hubble telescope nila noong 1994 ay hindi langit. Bagkus ito raw ay ang UGC 10214 na mas kilala sa pangalang The Tadpole Galaxy na 420 million light years ang layo mula dito sa ating planeta. Medyo suspicious mga kaibigan para sa mga kagaya kong skeptic dahil nung una sinabi nilang hindi edited yung picture at maaari na ito na ang Celestial City of God.
Ngunit makalipas ang 8 taon ay binabawi na nila ang kanilang statement. Noong August 16, 2001 naman, ay meron ulit isang litrato ang kumalat sa publiko kung saan ayon sa TinEye, isang image recognition company, ay para daw itong isang malaking syudad na ayon pa sa ilan ay mga alien daw ang bumuo dahil imposible itong maabot ng tao sapagkat 50 million light years ang layo nito mula dito sa Earth. So para sa akin mga kapatid, so para sa akin na isang relihiyoso. So yung nakita nila mga kapatid na na Silver City. So yun siguro yung tinatawag na bagong langit at bagong lupa. So yun siguro ang bababa na sa mga huling araw. Yung nakahanda pa lang yan diyan sa ibabaw ng napakalawakan ng 50 million light years ang layo. So hindi pa yan siguro, kung ako lang siguro kung para sa akin mga kapatid, so hindi pa siguro yan handa ng Panginoong Diyos na kasi malayo pa ang alam kong malapit na tayo sa mga huling araw, pero taon pa talaga ang bibilangin para matupad ang mga ang mga propesiya natin mga kapatid na unti-unting na tutupad. O itong nakita nilang Silver City, yan siguro ang bagong langit at lupa na titirhan ng mga na totoong nananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Kasi nasa nakasulat na yan sa Biblia eh. So itong bagong langit at bagong lupa na bababa sa Israel, so yun ay sasakupin daw ng mga antikristo at ang mga kampon ng antikristo. So yung mga mga demonyo pa sa mga ni Lucifer, sasakupin din nila ito. Pero mayroong bababa na na isang apoy sa mula sa langit, at doon sila susunugin sila at ibubulid sila sa impyerno, sa dagat-dagatang apoy, itong mga antikristo, false prophet, mga kampo ni Lucifer. So lahat sila ibubulid sa impyerno araw at gabi, magpakailanman. So walang maghahari doon sa impyerno. So para sa akin mga kapatid, ito yung tinatawag na bagong langit at lupa na gusto lang ipakita ng ating Panginoong Diyos na totoo siya eh. Yan. Ganyan nagpaparamdam ng ating Panginoong Diyos na totoo ang mga nakasulat sa Biblia. Yan po ang akin. Depende sa inyo mga kapatid kung ano ang opinion nyo, ano ang masasabi nyo diyan. Kung yan ba ay ng mga alien, tirahan ng mga alien. So wala akong hindi ko alam kung tirahan ba ng mga alien. Basta ako na reliyoso ako, naniniwala ako sa bagong langit at bagong lupa na bababa sa Israel, na titirahan lang na, kasi maliit lang to eh, ang bagong langit at bagong lupa. So maliit lang daw ito na na lugar. So dahil ang maliligtas talaga ay kunti lang. O ang hindi maliligtas ay napakarami. So para silang sa sobrang dami nila, para silang buhangin na hindi mabibilang, na alam mo na, buhangin hindi naman niya mabibilang kasi sobrang dami niyan. Ganyan kadami ang hindi maliligtas. Pero itong maliligtas mga kapatid, at dadama ang paraiso na yung bagong langit, bagong lupa ay kunti lang talaga, kunti lang. Siguro hindi naman masyadong kakuntian, pero siguro abot naman siguro ng mga mahigit mga libo-libo talaga. Kasi napakaraming tao dito, bilyon-bilyon ang tao dito sa sa mundo natin eh. Kaibigan, kahit sino naman siguro sa atin ay mapapatanong kung meron nga bang alam ang NASA tungkol sa mga hindi maipaliwanag na bagay sa ating mundo, lalo pat sila ang may kakayahang maka-access sa kalawakan o sa kahit ano pang bagay na malayo sa ating mga normal na mamamayan. Hindi natin masasabing totoo, pero hindi rin natin alam kung hindi pa ba talaga nila natuklasan ang mundo ng iba pang uri ng mga tao sa dami at galing ng teknolohiyang ginagamit nila. Ikaw kaibigan,
Hindi ka ba napapatanong at nagtataka sa mga ganitong kwento? Sa iyong palagay, ay nakita na nga ba ng NASA ang langit noong 1994 sa taglay nilang pambihirang talino at teknolohiya? I-comment mo sa baba ang iyong opinyon at magkakasama natin itong pag-usapan. Ano pa man mga kaibigan ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakaalam kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin, ito lang ay isang hiwaga. Okay mga kapatid, so inaanyayahan ko kayong bisitahin ang channel ni Mr. ni Hiwaga. O Hiwaga lang mga kapatid. So ilalagay ko dito ang link video sa ibaba dito sa aking description box. So pakibisita na lang sa channel niya at mag-subscribe ka sa channel niya at wag mo na rin mag-subscribe sa channel ko. So makita-kita tayo sa susunod nating bagong reaction video mga kapatid. Sana nagustuhan niyo ang reaction video kong ngayong araw na ito at mag-ingat po kayo palagi. Pagpalain kayo ng may kapal at salamat sa inyong panonood and peace out.